Dumaan ako dun sa farm 1, ginagamit ni Black yung isang hose. So hindi tayo makakapagpatubig ngayon, siguro bukas. Medyo basa pa naman yung ano niya, yung puno. Medyo makulimlim, sana buhusan na lang tayo ng ulang kahit saglit lang. Bukas, pipitas tayo bukas. Lalaki na. Ay, mas malaki to. Ito oversize na to bukas oh. Oh, hindi na to pwede. Meron din kasing tamang size para sa ano, para sa mga buyer. Nakikita nyo yun guys, yan sa taas na yan, maglalaglag na ng maraming bunga yan. Sarap tingnan, sarap hawakan. Sana sumulong yung pitas natin bukas. Nag day off yung dalawa, si Patrick tsaka si Kuya Olan. Bah, pwede na palang pitasin to sili oh. Ang lalaki oh. Oh, diba? Ito guys, kung mapapansin nyo itong mga ganito, dapat inaalis to eh. Itong mga maliliit na sanga na to. Yan. Yan o. Makikita naman natin medyo maliit yung dahon nya. Yan yung talbos. Kasi kakain lang ng, aagaw lang ng nutrients ng ampalaya yan. Hindi naman siya mamumunga. Mamumunga man siya maliit. Ayan o. Dapat inaalis natin yan eh. Yan. Para mabawas-bawasan yung sinusuplayan ng ampalaya na ano, sanga. Marami tayong mapipitas bukas. Tutulugan namin to. Babantayan namin to. Okay, nakuha ko na isa. May hinog lang to bukas. Yan ang indikasyon ng hindi maganda sa okra. Nanabal, malapad ang dahon. Kasi ang mangyayari dyan, hindi masisikatan ng araw yung katawan nya. Kaya madalang ang bunga. Actually, ang pagitan namin dyan, 1 metro yan eh. Hindi lang, mahigit 1 metro ang pagitan yan. Ayan o. Kaya lang, sobrang tabahan ng dahon, sobrang lapad ng dahon, natakpan na yung katawan nya. Ang okra kasi gusto niyan ano, araw-araw nasisikatan ng araw. Ang gulo araw-araw, sikat ng araw. Tama naman. Nag-rhyme lang siya. Kaya mas mainam pa yung ganyan, yung mga ganyan. Yan, yung maliliit na ganyan. Kaysa dun sa malalaking malalapad ang dahon. Ano? Parang dahon ng kalabasa. Sobrang lapad. Pero may mga bulaklak naman siya. Ayan o, may mga bunga. So antabayan na natin. Ano kaya kung magbawas tayo ng dahon ano? Bawasan natin ganun. Para masikatan sila ng araw. Ayan yung pagitan na yun. Kaya lang tatamaan yung sanga nila oh. May mga sanga yun eh. Ayan. Ibigay din ng bunga yun.
Actually yung dating tanim namin mas makapal pa dyan yung pagitan, halos sakto ka lang makakadaan. Pinaano ko kay Eddie yan, pinaluwangan ko, sabi ko luwangan mo ng konti yung pagitan, pero ganun pa rin. Nagbabasa ako ng comments kagabi. Maraming salamat nga pala sa mga suggestions nyo. Sir Jim, hayaan mo muna yung okra, dito kayo mag-focus kabila. Actually kahapon pa kami naghahanap ng mag-i-stable, papa-stable ko sana para maganda, para mahukay yung ilalim, para mahalo ng gusto yung damo, kasi madamo yan nung pinaroto namin So stable, tapos isa pang roto, tsaka na natin isasalang. Siguro by November pwede na yung dyan, talong. Iaano na lang namin, tutudling na lang namin, tataas namin tudling. Kasi mahirap, ito nga kasi mababa. Kahit hindi umulan, pag nagpatubig dito, ito may palay na sila dito Kaya kung mapapansin nyo guys, mas mataas siya kaysa dito. So pag nagpatubig sila dyan, damay to. So kailangan nagtatam na natin ng talong yan, nakataas yung tudling. Sayang yung panahon. Kahit dito naman nakaplano na, kaya lang nag-aantabay lang tayo ng kasi yung October na to merong maulan to yung bandang katapusan. Naalala ko nung kinuha namin yung farm 2 sa San Carlos, yung lumang farm 2, ganitong buwan yun, October. Tapos nagtanim kami ng okra, inabutan ng siyam-siyam na ulan. Tapos naghulip kami, medyo pangit pa rin, sawa naman ng Diyos, by January sapul sa presyo, 70 per kilo, 70, 75. Kaya tumama din yung okra na yun. Yan, hayaan lang muna natin, meron pa tayo mga 2 weeks. Tingin ako ng weather forecast, kasi baka mamaya nagpatubig kami tapos umulan, babahain naman yung ayun makulimlim kasi guys, ang kagandahan ng ampalaya, ito sekreto namin to, pagka bago ka mag-harvest, halimbawa mag-harvest tayo bukas, kailangan patubigan ngayon para maganda yung itsura nung ampalaya. Hindi siya kumbaga basta makinis siyang tingnan, tapos syempre makakasipsip sila ng tubig, siyang tingnan maganda. Tsaka hindi naman siguro pandaraya yun, medyo sila sa timbang, bibigat sila sa timbang. Yan po yung isang sekreto namin sa ampalaya. Bago ka pumitas, patubigan mo a day before para gumanda yung ampalaya, yung bunga. So iniisip ko kung bibili ako ng hose, papatubig tayo, siguro mag-aantabay muna tayo, nakaumulan kasi. Nakuha ako ng isang hose pa. Yan, tulad niya mahinog na. Ang isang main purpose ng balag, para yung bunga niya nakalawit, hindi siya babaloktot kagaya sa upo. Kasi yung upo merong pinapagapang yan, hindi binabalagan. Pero mas mahal yung nakabalag kasi nakasabit siya, dumidiretso siya ng konti kaysa dun sa nakapagapang. Yan po yung isang main purpose ng pagbalag ng gulay. Tsaka madali siyang pitasin, mas mahaba yung buhay niya kaysa dun sa nakapagapang lang. Kaya pag may nakikita kaming nakasabit, kailangan ilalaglag natin para hindi siya bumaluktot. Meron kasi kung nakikita sa YouTube, yan, kagaya nito, ito yung mga baluktot.
nilalagyan nila patola, nilalagyan nila ng pabigat dito para dumiretso. Maliit pa lang, pag baluktot na lalagyan nila ng pabigat. Pero siyempre hindi naman natin gagawin yun. In-explain ko lang yung yung purpose ng balag, para nakasabit yung mga bunga, maganda yung paglaki nila, diretso. Alagay ko mamaya uulan. Kasi sa weather forecast ano lang cloudy lang, tapos may konting ambon, madilim dyan siguro bukas na lang tayo magpapatubig para kapitas. 3/4 yan, 3/4 yung kinuha ko kanina. 3/4. Kung mahaba-haba pa to, 1 kilo na to. Iniisip ko kung kukuha tayo ng hose, makulimlim, baka kakaumulan. Bukas na lang tayo magpapatubig, o sa ibang araw. Pitas nga pala bukas din, maisasabay. Sabay tayo mamaya. Ayan madilim dyan Ayan na. Hindi tayo magpapatubig. Ayos, para malusaw yung pataba. Ayan, sige, bagsak mo. Kahit wala tayong matrabaho ngayon, basta umulan lang. Laki nga. Yung iba oversize na Out lang po bukas na. Ito, hindi na pwede ito bukas. Baka mahinog na to bukas. Iuwi ko nga para makita ni tatay. Kung pumarang banda ka niya. Yun pwede pa yung bukas. Ano kaya magbawas tayo ng dahon sa okra? Yan, okay naman Okay naman po sila, may bunga na. Mayroon na sa loob? Marami na nakapusit. Bukas na, marami na. Okay. Hindi nyo pinila, kunaykas. Nakakita nyo na. Itong malalaki na to, walang bunga. Alit to? Maganda kasi yung masikatan ng araw. Ayan, sige. Pwede na yan kahit di na tayo magtrabaho. Yan na yung katrabahoin natin, patubig diba? Hindi ko na uulan may pondo dyan sa gawi dyan libre tayo sa trabaho. Ang maghapon to madilim ayos. Babantay na lang tayo. Ay, blessing sa taas. Salamat sa blessing. Yun nga lang, itong pinapastable natin, mababasa na naman. Hindi na pwede stable dyan. Pinagbigyan naman tayo. Buti na lang, hindi tayo nakapagpatubig. Kung hindi, masosobran sa tubig yung tanim natin. Okay, time check natin 12:10, 20. Wala pa tayong pagkain. Hindi kami makaalis, wala kaming dalang kapote. Tara, kumain na lang tayo doon sa karinderya doon. Sa magluto pa tayo, 12:00 na. Habang umaambon-ambon lang, merong malapit na karinderya dito sa Mitulay.
Ay, lugaw. Wala po kayong kanin, ulam? Ah, tapsilog. Ah, ito meron. Yan lang po. Wala na po iba. Tapa or chicken. Yun. Mga basan sisiw. Toreta, sasabihan mong kay Balasenas. Nga ako na kaya kay. Hindi nga kasing kayo. Itong may dubayog ito. Oo. Meron kami nakitang magandang talungan dito eh. Eh gusto naming makita. Maganda yung pagkabalag nila. Oh, anong order nyo? Tapsilog, pork ilog. Basta may lahat ng log meron dito. Oh. Oh, katsilog. Order na kayo, may order na ako. Itong ano, meron din pares. Itong pork kalog. May baboy. Yan na lang. O, tatlong, ikaw nyo. Kuya, tatlong ganun na lang. Oo. Sabi ko kayo, nagkataong nakita namin sa order sa bahay. Lalagyan ko lang siya kaso. Sorry talaga ha. Gawa na kayo yung daan dito, de. Masarap doon, mas magandang dumaan. Buliran. Konti na lang yun. Konti na lang kasi nung yung ginagawa niyo. Dito kasi, pag dito kami dumaan, labas namin sa bayan. Bayan ng Cabiao. Meron kaming mga nakasabay na mga batang estudyante kumakain dito kanina. Napansin ko yung cellphone na iwan nila doon. Ngayon ko lang nakita. So hintayin natin silang bumalik. Babalik yun pag naalala nila to. Yun o. Kapengi akong soft drink, tatlong coke. Ay, pabawa. Ay, ito na nyo. Hindi lang nga. Oh, may cellphone mo na. Hindi ba? Oh, sige. Huwag mo lang kalimutan. Ako, delikado yan. Naiwan yung cellphone nila dito. Sa may venue Lopez Drive, Quezon City. Pati na rin sa Twin Tower at Camuning Road, Quezon City. On October 20, Saturday, marami bang dapat abangan na San Miguel. Yan na nga yata yung sinasabi kong maulan ng October eh. Ay. So tama yung sinabi ko kanina, hindi tayo magtatrabaho. Babantay na lang tayo. Hanggang bukas. Bay kuya, bakit? Joko, hindi Joko. Ay. Yan, Bigat na. bumiga. So dito tayo matutulog. Babantay tayo hanggang bukas bago tayo pumitas. Ayun na yung sigurado ano. Hindi siya hindi mo niya, yung maaga tayo makapagtrabaho. Sa bagay, maaga makapagtrabaho kasi pipitas din ng okra. Hinahab mo, maagang mayari. Napasarap ng kain, bumigat eh. Masarap yung pork silog ni kuya eh. So magpapahinga lang kami, pamaya-maya uwi din kami tapos makapaggayak para sa gagamitin namin mamayang gabi. Yung pagkain, lahat ng kailangan mamayang gabi para dito tayo matutulog. Dito guys, kahit ilang beses na kami natulog dito, wala kaming masyadong nararamdaman. Hindi kagaya dun sa San Carlos din, no? Parang laging iba talaga dun, iba yung pakiramdam, parang laging may karon kang katabi, meron kang kasunod. Iba yung pakiramdam dun. Dito wala. Saka hindi yan, talagang minsan may nagpaparamdam talaga kahit Oo. anong oras. Kahit tanghalin tapat doon, mag-isa alimaw, mag-isa ka, parang lagi may nakasunod sa likuran mo, yung kinikilabutan ka. Yung title nun eh. Panood ko sana kay Henyo paparamdam. Oh, nung bago nga si Henyo doon eh,
Bago pa lang sa inyo, hindi pa namin nakukwento yung nararamdaman namin. Ano yung nararamdaman mo niya? Yung umapas ko. May sumusot sa kanya. Tanghali tapat. Iba doon. Kasi gubat eh. Dito wala kaming ano. Aliban lang yung isang vlog doon na may naligaw na ano, boses. Pero bukod doon wala na. Pag natutulog kami dito, wala kami nararamdaman. Gayak-gayak na't lobat lahat ng gamit ko, yung battery ko, yung GoPro, yung ilaw. Dulas, hindi ko na sila ginising para hindi na sila maistorbo. Pero uuwi din sila, uuwi muna sila para makakuha din ng gamit. Ay, sarap matulog dito ngayon dahil nag-aambon, umaambon. Yan o. Siyempre dadalhin natin yung Blue Yeti. Kailangan ko i-cut yung video natin ngayon para makapag-upload ako. Dahil mamaya dito na tayo, mamayang gabi. So hanggang dito lang muna yung vlog natin.